You've got the moves, you've got the groove, and they'll go right, we're here to prove. Every challenge, we'll face it strong. Together as one, we'll sing our song. Sing along. In Diokarai, we're rocking it. With passion and fire, we won't quit. We'll chase our dreams, reach for the sky. In Diokarai, we're gonna fly high. Oh yeah. In Diokarai. Mapagpalang araw po sa lahat. Inday Okray po. Magre-reaction tayo about kay Jonathan. So, bago natin umpisahan, batiin muna natin ang Ka-Business Official, Papa Dunos TV at Ka-Business Family. Patuloy rin po natin silang suportahan, bigyan ng oras syempre sa lahat ng kanilang ina-upload na video. So mag-umpisa po tayo, mag-reaction tayo about dito kay Jonathan. Dahil si Jonathan ay parang feeling artista na naman. Oy Jonathan, kulang ka na naman, kay SP ka na naman. Ito nga napanood natin sa ating video. Pinuntahan siya nila Intoy. So, pagkapunta, hinanap nga siya at nakita na naman sila sa kalsada. Kasi itong si Jonathan, parang ano ba, napanood nyo naman siguro yung video, no? Para bang napagod nga ako eh. Nakita ko si Kuya Damulag, ganyan. Napagod nga ako. Hello? Sino bang humahanap ng kapaguran mo, Jonathan? Di ba ikaw din? Nilalagay kayo ni Ka-Business, ng Ka-Business Family sa magandang, maayos na pamumuhay, maayos na lugar hanggat wala pa dun sa DSWD. Ikaw itong hindi nakakaintindi. Lagi mo na lang sinasabi, umiiyak ang nanay mo. Ang nanay mo, si Nanay Marita, alam naman ng lahat na may sakit. So ikaw bilang anak, 'di ba? Sinabi ko na to noon eh, ikaw yung kakausap sa nanay mo, ikaw yung magpapaliwanag sa nanay mo. Nasasabihin mo na ano bang gusto mo, doon tayo lagi sa kalsada, na mamamalimos na lang, at least nandito ka, kaila Ka-Business, napapaliguan, naaayos, na yung, kumbaga ikaw ang anak na dapat ikaw ang gagawa nun. Diba? Hindi ka na nga nahihiya. Na mismo si Mrs. Ka-Business na ang nagpapaligo sa mother mo, nagbibihis, na dapat ikaw ang gumagawa nun bilang anak. Ito, pakinggan natin. Oh, inilagay sila sa barangay, umalis sila. Tumakas sila. Pagkatapos, tumakas, parang hindi natin maintindihan. Pasensya na mga Ka-Business, mga kapapi. Tapos, yung mga paliwanag niya, alam nyo parang ang hirap intindihin. Hindi kasi siya kasi may mga ilaw dyan. Bakit sa bahay ni Ka-Business wala bang ilaw? Ha? Jonathan? Sa bahay ni Ka-Business walang ilaw? Hindi parang ang hirap yung lagi na lang yan dinadahilan yung pag-iyak, yung ganyan. Si Nanay Marita naman, siguro kasi ikaw Jonathan, kinakausap mo yan. Kahit anong gawin tulong sa inyo nila Ka-Business, hindi mo binibigyan ng halaga. Hindi mo binibigyan ng, yung palitan mo ba ng magandang, ikaw pa yung nagdadala ng, parang idinadala mo sila Ka-Business sa mga maling gustong isipin ng mga tao. Kasi may mga tao tulad no na nag-live si Ka-Business. May nabasa ako
may sinagot ako dun guys. Nasabi niya, di ba ini-explain nila ka-business nung time na nandun pa sila sa ano? Nung time na nandun pa sila sa kanilang, ano ba yan? Sa kanilang nag-travel sila. So, meron doon, ini-explain na nga ni ka-business na sinasabi niya na hindi pinabayaan para malaman ng lahat, na hindi pinabayaan. Pero, may mga tao pa rin na parang ang hirap umintindi. 'Di ba? Ilang beses na sinabi ni ka-business tuwing mag-live sila doon nung nagka-travel sila na kahit nandoon sila sa pag-travel, sa pagmimisyon, dun sa Davao o saan pa man dyan sa probinsya, ine-explain niya ilang beses na hindi pinabayaan. Katunayan nga, tumatawag sa kanila yung, ano ba yan? Yung Home for Aged. Diba? Home for the Aged. Diba? Tumatawag nga sa kanila o yung DSWD. Ikaw lang talaga, Jonathan. Makinig ka, Jonathan. Ikaw lang talaga ang matigas ang ulo. Tama nga yung sinabi ni, ni Sir Wakiwak. Kung sino yung kaharap mo, doon ka. Sa madaling salita, balimbing ka. Minsan sinasabi na lang, iniisip na lang namin na may konting diferensya ka sa pag-iisip. Pero pagka ikaw, naririnig mo yung sasabihin mo, hindi ka siraulo. Pagpalagay na natin sa sarili mo, sinasabi mo, hindi ka siraulo, hindi ka ganyan-ganyan. Bakit hindi mo ipakita? Bakit ganyan ang utak mo? Bakit taliwas ang pag-iisip mo? Sa ginagawa mo, laging nasisisi si ka-business. May mga taong hindi makaunawa, hindi makaintindi. Kahit ilang beses na nagpapaliwanag si Sir ka-business, hindi maintindihan ng ibang tao. Dinadala kayo sa maayos, nilalagay kayo sa maayos, pero yan ang gusto mo. Bakit kaya ganito, Jonathan? Ikaw ang magsalita sa tao. Ikaw ang magsabi sa mga tao, sa mga viewers. Kung ganyan ka na, gusto mo lagi ka nagpapahabol kay ka-business, ikaw ang magsalita dapat. Kasi, alam mo si ka-business, lahat sa nakikita namin, sa nakikita ko, lahat ginawa na para sa iyo, sa inyong mag-ina. Tapos siya pa rin yung parang sinisisi ng mga tao dahil sa kagagawan mo, Jonathan. Eto, ikaw kaya ang magsalita, Jonathan. Pag kinakausap ka ng ka-business, ikaw ang magsalita mismo sa tao para maintindihan ng mga tao. Sabihin mo, sa bibig mo manggagaling. Di ba inamin mo na nga dito? Tinanong ka ni Intoy, kung ayaw mo ba doon sa bahay nila ka-business. Sabi mo ayaw na ni mama. Ayaw ko rin. Kasi nalulungkot. Ganyan-ganyan. Saan mo ba gusto para sumaya ka? Sa basura? Ikaw magsalita sa tao. Bakit hindi mo sabihin sa mga tao na itigil na lang nila Sir ka-business ang pagtulong kasi dito ako masaya. Sabihin mo yan. Wala kang ilalagay sa isip mo kung hindi puro pera. Pag nandiyan sila ka-business, isa lang ang gusto mong ibigay sa'yo palaging pera. Hindi mo iniisip yung kalagayan ng nanay mo, kung ano pang pwede mangyari. Sa kagaganyan mo sa nanay mo, kay Nanay Marita, pwede na naman sumpungin yan. Dahil alam mong high blood, alam mong stroke. So sa sobrang init, sa gutom, sa pagod, alam mo yon, pwede na naman sumpungin yan. Hindi malabo na masumpungin ng nanay mo. Pagka dumating yung ganyan, saan kayo pupulutin? Sinong tutulong sa inyo? Pasensya na po talaga mga ka-business, mga kapapi. Kasi minsan, nakakasawa rin si Jonathan. Kasi may mga tao, may mga basher na pumapasok doon sa live ni ka-business na hindi pa rin nakakaintindi. Na parang lahat ng sisi kailangan kay ka-business. May mga ganun pa rin kasing mga tao Parang ipinipilit nila kasi yung mga gusto nilang sabihin na akala nila na tama. Kasi kayo mga basher, manood din kayo ng video, tapusin nyo.
Para alam nyo yung mga sinasabi nyo kung tugma ba dun sa sinasabi nila Sir Ka-Business, dun sa pag-upload nila ng video. Kung tugma ba yung sinasabi nyo dun sa naririnig nyo. Diba? Tama yung sinabi ni Burnok, na hindi naman makakaalis yung nanay mo, Jonathan. Kung hindi ka rin naman isang may gusto rin. 'Di ba? Inaano ka na. Kumbaga, idinidikit ka na ni Ka-Business sa pamilya niya. Dinidikit na kayo ng nanay mo. Pero ikaw yung lumalayo. Ano bang gusto mo suyo pa ang gawin sa'yo nila Ka-Business? Tinalo mo pa yung mga tunay na anak ni Ka-Business. Na gusto mo lagi kang susuyuin. Jonathan, hello. 'Di ba? Nandiyan na lahat ng awa, lahat ng kabutihan, lahat ng ibinigay na ni Ka-Business. Si Papa Dins, noon pinagagawaan ka rin ng ngipin para medyo magkaroon ka naman ng konting magmukhang tao ka. Ikaw din ang umayaw. Tapos pagka hindi nakapunta sila Ka-Business, kaila Ka-Business ang sisi mo. May magsusulsul sa yung mga tao. Hindi naman talaga yan makakalakad yung nanay mo kung hindi mo itutulak eh. Sinabi mo pa talaga kaila Intoy na dito kami dumaan sa kabila kasi alam ko masusundan niyo ko. Ganyan. Ganyan ba yung may kulang sa pag-iisip? Na naiisip mo yung pwedeng mangyari? Sa mga ganyan na alibay mo, sa mga ganyang katuwiran mo, nakakapag-isip ka na sasabihin mo. Pero yung ginagawang kabutihan ng tao sa'yo, hindi mo naiisip. Tapos sasabihin mo pa, hindi na ako magpapa-vlog. Bakit? May pumigil ba sa'yo? Ano na naman yung salita mo na yan? Pinalalabas mo na naman, gusto mo na naman palabasin, na pinipigilan ka. Gusto mo magpa-vlog ka. Pero dapat, yung sulit, yung pati yung nanay mo paliliguan. Yung iaahong kayo. Inilalagay ka sa maayos, ayaw mo. Lagi mo na lang tinuturo si Nanay Marita. Pero ikaw ang nagdidesisyon ng lahat. Bakit hindi ka pa magdiretso ng salita? Para wala nang nahihirapan na tao. Palagay mo sa ginagawa mo, hindi din ba napapagod yan sila Ka-Business? Although, oo, nagcha-charity sila. Dahil alam naman natin mahaba ang pasensya ni Sir Ka-Business. Pero wag mo naman abusuhin, Jonathan. O, sasabihin mo na naman, ino-okray kita. Hindi kita ino-okray, ah. Sana lahat ito sinasabi ko, naiisip mo. Palagi na lang ikaw yung gusto mo, lagi kang VIP, lagi kang pa-importante, lagi kang bibigyan ng importansya. Eh, yun na nga lahat ay binibigay sa'yo eh. Kulang pa rin. Anong gusto mo? Pati puwet mo, hugasan ng Ka-Business? Parang hindi mo alam. Parang lahat na lang ng tao, akala mo, napapanood ka nila. Ginagawa nila Ka-Business ang lahat. Pero ikaw ang umaayaw. Sa palagay mo, pagka may mga tao pang nakakita sa'yo, hindi awa yung mararamdaman sa'yo, yung inis. Kasi ganyan nga yung katuwiran mo. Paano mga Ka-Business, mga kapapi? Sa lahat ng subscriber, muli, hanggang dito na lang. Abangan niyo ulit ang aking susunod na Boldjakan. Again, patuloy lang natin suportahan hanggang dulo. Bira Banat.
Inday Okray, Pak Ganern, Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Sana ang support natin na hanggang dulo ay hindi sa dulo ng dila, kundi sa dulo ng ating totoong puso. Ang huli ko lang masasabi ay, ang iiwan kong salita sa inyo ay mabuhay. Thank you so much po sa lahat ng manonood, sa lahat ng makikinig sa aking opinion at sa inis ko kay Jonathan. Mga basher, wag niyo akong sisihin at ito ay opinion ko. Ito yung nararamdaman ko. Kaya ito yung sinasabi ko. Jonathan, makinig ka at mag-isip kang mabuti. Yun lang. Bye! Please subscribe to the channel and like the video. Look forward to next time.